Hi guys! Welcome back to Yanni's Room! Tara, tuloy kayo. Pasok. Feel at home! Oh my God! Episode 4. Shocks. Gusto ko lang sabihin na itong episode na to, tinry ko na siyang i-shoot kagabi. So, this is my... Guys, third attempt na i-shoot ko tong episode na to. Hindi ko alam kung bakit, pero pag hindi naka-on yung camera, parang mas may sense akong dumaldal. Parang feel ko mas free akong dumaldal. Feel ko kasi kapag nag-i-start na ako mag-shoot, nagpuput ako ng unnecessary pressure sa sarili ko. Actually, hindi siya pressure eh. Parang suddenly kapag meron ng camera, damn, like, nawawala lahat ng daldal ko. Which is crazy. And parang kung saan-saan na napupunta yung utak ko. So, like, midway, napapatigil ako kasi, as in, naisip ko, shit, asan na ako? At, okay, may sense pa ba itong dinadaldal ko? Ewan! So, patay ko ba? Sorry, may lamok. Anyway, ang topic ko today is, okay, so kagabi nga, dahil medyo na-stress ako sa pag-iisip or sa pag-shoot ng episode, di nakinig na lang ako ng music, mga te, kasi nga pumuputok na yung ulo ko. Parang sabi ko, shit, kailangan ko mag-relax. Tapos, nag-play sa Spotify ko yung Boys ni Charlie XCX. At doon ang galing ang topic natin for this episode. Kasi diba like yung episode, yung lyrics doon is, I was busy thinking about boys. Hindi ko na kinanta ha. Kasi pag kinanta ko doon, para naman akong tumutula. So parang, I was busy thinking, kinanta ko pa rin naman pala. Ano ba yan, Yani? Yung lyrics na I was busy thinking about boys. Fuck, narinig ko yun, para ako napaisip. Sabi ko, shit, okay, kailan yung last time na nag-isip ako about a guy? Hindi, actually very recent lang. Kasi nga, nagkakaroon naman ako ng mga crushy na lalaki. Pero before that, parang year, I think. Parang feeling ko sobrang tagal ko nang hindi nag-a-admire, nagkaka-crush, na-attract sa isang lalaki. So parang narinig ko siya kagabi, sabi ko, shit, I kinda wanna talk about me and my dwindling attraction to men. Unta rin ng dwindling. Pero kasi, like yung attraction ko to men, I feel like parang na siyang little to none. Ganun na siya kalala. Pero alam kong hindi pa none. Alam kong andun pa rin siya. I identify as a bisexual woman. Nag-bi ako since 2018 ba? Or 2020... Okay, since 18 years old ako, as in 18 years old ako nag-out na bi ako. Before naman kasi, ina-answer na talaga ako ng mga tao sa bahay na tomboy. Kasi, nakita nyo ba kung paano ako maglakad? If nakita nyo ako in person, like, kung maglakad ako sobrang, as in pabuka. Parang siga. It's not very feminine, yung paglalakad ko. And then, syempre, nung mga high school ako, hindi naman ako pala porma. Kung ngayon sobrang kikay ko pumorma, nung high school ako, hindi ganon. Actually, alam nyo, hindi naman ako boyish pumorma nung high school ako. Sadyang hindi lang ako marunong pumorma. And then my family took it as tomboy ako. So parang, lagi ini-insinuate ng family ko, even before na, tomboy ka, no? No. Tapos nung nag-out naman ako na, nung nagkatotoo nga, biglang hindi naman ako tinanggap agad. So, kaya lang. I love you, my family. Love that for you guys. Pero noong mga time na yun, dinedenay ko pa talaga siya. Kasi feeling ko dahil hindi ko pa siya nadidiscover or hindi ko pa siya hinahalukay, parang, ang nasa isip ko talaga nun, paano ako magiging tomboy? Like, paano ako magiging tomboy? Sobrang hilig ko sa lalaki. Like, sobrang hilig ko sa pogi. Kasi totoo yan, guys. Sobrang hilig ko talaga sa pogi, lalo na nung high school ako. Yung term ko talaga nun before ay tomboy. Kasi parang feeling ko, yun naman talaga yung like widely used na term sa ordinaryong pamilyang Pilipino. Like parang yun naman talagang ginagamit. Like wala pa knowledge about it before sa Soji. So parang hindi pa naman sinasabi ng mga tao sa akin na, pansexual ka no? Bisexual ka no? Like hindi yung maabot yung ganun term. Actually, hindi nga bisexual yung term before Silahis. Diba? If I'm not mistaken. Yes. Silahis yung gamit na term before. Yun yung madalas kong marinig sa mga matatanda. Well, anyway,
going back, as in, dinedeny ko talaga siya kasi feeling ko hindi ko pa siya nafe-feel. Hindi pa ako nakaka-feel ng attraction to women nun. And, like what I said, sobrang hilig ko talaga sa pogi. For me kasi, sobrang eye candy ng mga poging lalaki. Ang sarap nilang tignan and ang sarap nilang i-admire. Parang, feeling ko rin kasi, syempre, dahil we live in a heteronormative society, nung mga bata-bata ako, ang alam ko lang, or like, ang default sa akin is ma-attract sa lalaki. That's why, for me, ang kino-consider ko lang before is lalaki. Ang tawag doon ay, anong tawag doon? Heteronormative society. Heteronormative, okay? Parang built tayo to be attracted to the opposite gender. Nung 18 years old, na na-discover ko na, fuck, capable pala ako to be attracted to women. Feeling ko kasi at that point, exposed na ako sa queer community dahil sa Twitter. So, parang nakaka-encounter na ako ng mga bading, and parang for me, mas nagiging normal na siya and less scary. And feeling ko mas naging open na ako to explore nun. Kaya, na-entertain ko na yung feeling of being attracted to a woman. So, nung times na yun, parang nung na-feel ko na attracted ako to a woman, dun ko lang talaga na-confirm. Actually, nung na-feel ko na kaya ko pala maging attracted to a woman, dun ko lang na-confirm na, okay, bading ako. I think, kasi syempre, di ba may ilan na bading na parang, since bata pa lang sila, feel nila na andun na siya. Like, it was there. For me kasi, I fell in love with the woman for me to know na, okay. Okay, ganun pala siya. And even by that time, ang description ko of my sexuality or gender, what's the more proper term to use? Sige, padaanin muna natin yung ambulansya. Ang tagal Ang haba ba ng kalsada dyan? Okay. Even then, hindi ko nga alam if nabanggit ko to sa podcast before. Pero kung paano ko i-describe yung sexuality ko is, mas madali akong ma-attract to men than women. Like, romantically, mas madali akong ma-attract to men. Sexually, not really. Nakaka-feel naman ako ng sexual attraction to men, pero hindi ako naaakit sa thought ng hatite. Okay, i-expound ko siya mamaya. Ayun, ganun ko i-explain ang sexuality ko before. But right now kasi guys, it has changed. Okay? Actually, like for years now, mas emotionally and sexually attracted na talaga ako to women. Like, if i-rate ko siya, yung attraction ko to men, usually surface level lang siya. Na parang, hanggang, okay, ang pogi niya, and happy crush lang talaga. Pero, hindi na talaga lumalalim. Hindi naman sa hindi na talaga lumalalim. Feeling ko, hindi lang din ako nagkakaroon ng opportunity para palalimin pa. Let me explain. Ngayon na sabi ko yon, parang andaling parang ang thought is, okay, so if feel mo pala surface level na lang yung attraction mo to men, bakit do you not consider yourself a lesbian? Hindi siya medyo tricky na subject, but I hope I don't offend anyone by talking about it. Kasi syempre, I've met a lot of lesbians din na parang, ang experience nila is, di ba, straight, and then, for a while, they identified as a bi, until ma-overcome nila yung comp-het. Comp-het is compulsory heteronormativity, or compulsory heterosexuality. Comp-het kasi is because you grew up in a society, or like you grew up for so long, na ang default is maging straight. Nahihirapan kang i-accept sa sarili mo, or nahihirapan kang i-overcome sa sarili mo na parang, hindi na pala ako straight. So, you feel like compelled ka pa rin to be attracted to the opposite gender. So, parang, a lot of people or experience comp-het, kaya hindi nila na-acknowledge agad na, lesbian pala sila, or gay pala sila. For a while, they stayed as, nag-identify sila as bi. Okay, isa rin tong tricky na subject because dahil doon, parang iniisip ng mga tao na hindi na nai-experience ng bisexual people ang
comp het. Pag bi, parang attracted ko pa rin naman to the other gender. So parang, what makes you think na na-experience mo yung comp het? Hindi ba to parang experience lang ng gay and lesbian people? Nag-search talaga ako about this. Feeling ko ako as a bi person, ang experience ko with comp het is, even if alam ko ng, paano ko ba i-explain yung experience ko with comp het? Ewan ko, may something about being attracted to the opposite gender. Hopefully, in the near future, mas ma-explain ko siya, or baka mamaya mas ma-explain ko siya. Pero papasadahan ko na muna siya. Okay, may mga lesbians na parang ang kwento nila is, because of comp het, parang for a while, talagang nag-identify sila as bi. Hindi ko sinasabing ito yung universal experience, na dahil lang they felt na compelled pa rin sila to be het, na parang naging face lang yung pagiging bi sa kanila. I don't know. It's not my experience to talk about, but I know a lot of lesbians, or I've talked to a lot of lesbians na may time na they identified as bi before nila ma-acknowledge na lesbian sila. And ako, syempre, when I was going through this, na feel ko nga talaga, hindi na ako na-attract to men, napaisip din naman ako, like, kinonsider ko rin naman talaga siya, na parang, so, hindi ba ako lesbian na kaya talaga? Guys, gender is very fluid. I think hindi siya permanent, kakasabi ko lang, kasi it's very fluid, na parang, it can change through years, even throughout, I mean, nag-change siya kahit within months, I feel. Parang, hindi talaga siya fixed na frame. So, kinonsider ko yun for a while, na parang, siguro, nag-sit down ako with those thoughts, na parang, fuck, lesbian na kaya ako? Or maybe I don't know. Hindi ko naman kailangang i-define agad. But, nafe-feel ko kasi na kahit ganito yung standing ko with other genders, okay, specifically men, na-feel ko pa rin na just because hindi ko siya madalas ma-feel doesn't mean wala na siya doon. Alam ko na deep down, capable pa rin ako to, like, I can still see myself being attracted to them or forming a relationship with them. So, parang sabi ko, okay, fuck. Yeah, bye pa rin ako. Grabe naman yung okay, fuck. Like, it's so bad. Hindi siya bad. Pero parang, okay. That's why, until now, ganun pa rin talaga ako nag-identify. I have a lot of reasons kung bakit usually surface level lang yung attraction na nafe-feel ko to men. One, yung men, usually they have the looks. Madaming poging lalaki. Yes, that's right. And I'm thankful. Thankful ako para sa mga poging lalaki. Thankful ako para kay Baekhyun, kay Chanyeol. Sino bang ayaw makakita ng pogi? It makes my day. Pogi, check. Substance? Oh. Alam mo, like parang, hindi naman sa may expectations pa ako sa mga lalaki. At para sa mga lalaki nakikinig nito, usually mga cisgender heterosexual men, no offense men. Maybe onte, meron. But usually in my experience, parang yung mga poging lalaki for me, minsan pinagdadasal ko na, shit, sana wag na lang sila magsalita. Like, parang ang level ko lang sa poging lalaki, poging straight na lalaki ay, alam niyo yung phrase na never meet your heroes? Kasi, if you do, madi-disappoint kayo with them. Feeling ko parang ganun yung straight man for me, na parang, kanyari kaharap ko sila, tapos hagad sila, tapos ganito pa lang sila. Okay na ako. Okay na ako na nakikita kita, okay na ako sa presence mo. Huwag ka nang magsalita. Kasi usually they say something disappointing. I feel like, wait lang, natatawa ako kasi nauutot ako. Pwede lumabas muna ako saglit. Nauutot ako eh. Sorry May mic naman ako, so maririnig nyo pa rin. Wala palang tunog yung yung utot ko. Asan ako? Right! Substance. Feel ko hihima-himayin ko. What about substance? Sige, simulan natin sa medyo madali. Number 1, humor. Alam mo, I don't even know what to say about that. Ang hirap i-meet ng straight men pagdating sa humor. Feeling ko kasi yung humor ko, it's very
queer-oriented. Tangina ng queer-oriented. Ano yun? Pero parang, nasanay kasi ako na, syempre, the people I'm surrounded with or by? Surrounded of? Surrounded by. Syempre, the people that I'm surrounded by, as in, karamihan sa friends ko talaga ay God-bading. So, parang, okay, sorry. May funny akong kwento about that. Nagkaroon ng event kasi yung Google nung Pride Month. Tapos, parang, this is not to out my friends ha. May mga friends naman akong straight. Anyway, nung Pride Month, nagkaroon ng Google ng Pride Conversations. Tapos parang in-invite kami to talk. And then, ang sabi sa amin is mag-invite kami ng isang ally to, so that syempre, mas spread yung message kung ano man yung pag-uusapan dun sa event na yun. Kasi, syempre yun naman talaga yung purpose. Magsama ka ng people outside the community so they can listen to what the people in the community wants to say or can say. Yeah? God, subject, verb, agreement. And God, may tongue. Okay, may subtopic na naman na sumulpot sa utak ko, pero sige, mamaya na. Yun, so magsama ng ally. Okay, ang allies naman kasi, hindi naman ibig sabihin na pag sinabi mong ally ay straight agad. Pero parang, sa isip ko, I think, parang yun dapat. Kasi nga para outside the community, sana, hopefully, para hindi naman tayo magmukhang echo chamber. Gets nyo ba yun? Siyempre, para may people outside our experience na makarinig nga. So, kung sasabihin natin. So, preferably, straight. Alam nyo ba, wala akong, sabi ko, shit, sinong bibit-bitin kong straight ally friend? Wala. Oh my God, wala. Wala sa friend, sa intimate friends ko, sa close friends ko, na parang, shit, sino dito? Tapos doon ko lang na-realize na parang, grabe, sobrang tagal ko na devoid of straight people in my life. Meron naman, guys, promise, meron naman. Pero parang, wala lang, doon ako napaisip. Lalo na straight men. I feel like wala na akong straight men in my life masyado. Oh my God, tas na-out ko pala yung mga kaibigan ko, no? Pero, wala na talaga eh. So, for so long, parang, hindi na ako nagde-deal with the humor and tendencies of straight men. I feel like kasi yung straight men, malayo talaga sila sa akin. Emotionally and culturally. Doon ako sa culturally kasi I was talking about humor already. So, what do I mean by culturally? Iba kasi talaga yung humor na accustomed sila. Hindi ko sinasabing lahat ng lalaki ganto, pero my God, straight men have grammar, yan ni Hati Su. Pero yung straight men, meron silang more often than not tendency na maging sexist or like misogynist. I feel like sa times kasi ngayon na nako-call out na yung mga gantong problematic na yung mga problematic na pag-uugali, homophobia, di ba, mas widely talked about na siya. Parang mas knowledgeable na yung mga tao. Pero, hindi pa rin siya completely eradicated from straight people, I'd say. Mas malala sa straight men, I feel like, minsan hindi naman na nila sinasadya. It's just that growing up, accustomed or hinubog kasi sila nung masculine na pag-iisip. Okay, how do I explain that properly? Pero, I mean, growing up, sanay sila sa masculine na environment or like masculine na pag-uugali na madalas toxic and problematic. Na if hindi sila straight men to na if hindi sila na-expose to other people na labas sa straight community or straight man community or like if hindi sila na-expose to, sabihin natin, to queers, people from other experiences, hindi nila yun nako-correct. So, ang nangyayari, ang term ko talaga for it is tendency. Kasi para siyang, hindi siya sobrang direct, hindi siya sobrang lantaran na misogynist or homophobic or sexist. Subtle siya.
na minsan they are really unconscious about kasi nga hindi nako-call out or hindi nako-correct. Parang hindi nila na, ano ba to? Hindi nila na-realize na, okay, may mali pala sa ganong humor ko, let's say. Nag-iisip ako ng example. Alam nyo, feel ko nahihirapan ako mag-isip ng example dahil nga for years wala naman na ako naka-encounter masyado na straight men. Pero kasi, kapag meron akong pag merong group of friends na straight men, iba talaga yung humor nila. Like, iba yung mga pinagtatawanan nila. Alam niyo yung mga tipo ng mga tao na matatawa pa rin kapag nakarinig ng word na bayot? Gets niyo yun? Hindi naman sa ginajudge, okay. For straight men na nakikinig nito, if meron kayo nakakarating na straight man sa ayoko maging sexist. I think hindi naman ako nagiging, hopefully, hindi naman ako nagiging sexist, pero, feeling ko kasi talaga, guys, a straight man, minsan, parang, may mga problematic things kayo nagagawa that go unnoticed, kasi, hindi siya na-correct sa inyo directly. Anyway, humor. Ang hirap talaga mag-isip kasi hindi ko alam kung ano mga pinagtatawanan ng straight men, but sure ako na yung mga pinagtatawanan ng straight men, that is something na hindi ko pinagtatawanan. Aside from humor, okay, sige, kung nahihirapan ako mag-cite ng example, can I use this example? Wait lang. Ipopause ko lang to. Okay, sige. Hindi ko na ipopause. Inisip ko kasi kung gagamitin ko pa yung example ng friend ko kasi hindi ko siya experience to talk about. Aside from humor, ano pa? Beliefs. Okay, beliefs. Feeling ko, yung straight people, sila talaga yung may tendency na mag-uphold pa ng traditional and medyo conservative na beliefs. Feel ko naman kasi as a society, parang mas nagde-differ na yung beliefs ng mga tao. Medyo marami ng modern or mas progressive. Also, bukod sa culturally, feeling ko sobrang layo ng straight men to me emotionally. Kaya na pati ako nahihirapan tong i-explain. Pero kasi, nasa different level lang talaga how straight men deal with emotional things or with their emotions. Parang, napag-usapan namin to before ng friend kong queer din. Nag-lie pa ako ng ex ko. Napag-usapan namin to na sa mga straight couple na kilala namin, alam niyo yung parang, yung mga babae, sinasabi nila na, hindi naman ako usually nagsasabi sa boyfriend ko. Like, may mga bagay sila na hindi nila nasasabi sa boyfriend nila kasi hindi may intindihan ng boyfriend nila. Na parang, by default, yung mga straight guys in that relationship, by default, hindi sila nagsasabi or like hindi sila nagiging transparent or completely vulnerable to their girlfriends kasi hindi lang sanay. Parang it's either sasarilihin nila yon or sasabihin nila to their homies. To their circles lang. Na parang yung women, and then yung women in those straight relationships, parang gets nila yon na parang, ganon, may certain distance talaga between them. May mga bagay na hindi masasabi yung mga boyfriend nila sa kanila at may mga bagay na hindi sila masasabi sa mga boyfriend nila. Which ako feel ko, parang this is not to say na parang lahat ng straight couple ganon. I feel like may mga straight couple naman na tight and best friend nila yung partner nila. Pero parang, ang common na ganon, ang common sa mga straight couples na nakausap or nakalala ko at least, na may certain distance na ganon. Because, I don't know, I've been in queer relationships lang. So, if feel nyo na straight ka, tas na feeling mo na judge ko how you guys are sa relationship, I'm sorry, ito lang naman yung mga narinig at na-observe ko. Pero kasi, in queer relationships, at least for me, sa mga partners ko, feel ko kasi naiintindihan nila ako
kasi parehas kaming babae. Ano, like, hindi babae. Wow, grabe. Ang hirap kasi baka makamisgender ako ng ex, pero alam mo yung, hindi ko na-feel yung distance na yon between my partners. Hindi ko na-feel na parang whatever I'm going through emotionally is something na hindi nila naiintindihan and something na dapat kong itago sa kanila. Feel ko with my relationships with other queer people, very, magkalapit kami emotionally. I don't have something na feel ko dapat kong itago dahil feel ko hindi niya maintindihan. Emotionally, feel ko straight men are very distant to me. Minsan din kasi, pag may mga nakakausap akong straight men, not even flirting ha, like para nakakausap lang na straight men and then mapag-uusapan yung mga topics of gintong, I'd say, mga vulnerable na topics like emotions, mga ganyan, depression. Usually, iba din yung take nila on it. No, honestly, hindi ko alam if maaawa ako or what. Parang, ang na-observe ko ay madalas may tendency sila na parang hindi sila open to talking about it. Whenever they're talking about, let's say, their experience with depression, syempre hindi naman required na mag-open sila. Pero, sobrang noticeable na ang hirap hugutin from straight men nung ganong level of vulnerability. Again, at least, in my experience, I feel like totoo naman kasi na parang straight men very much na-accustom or na-pattern na dapat hindi sila very open sa emotions nila. Na parang usually kinikimkim lang na dapat meron silang image of being, ano ba to? Ang ingay. Sorry, wait lang. Anyway, okay. Where was I? Parang, ayun, like parang na growing up, they lived in a society na parang hindi naman ina-encourage yung men to be emotionally vulnerable. So, feeling ko, kahit pa sabihin natin medyo progressive na yung tayo right now as a society, parang right now, kahit mas ina-encourage natin yung men to be more open about their emotions, feel ko marami pa rin na hindi pa rin natatanggal yung ganong behavior or ganong belief or ganong patterns na parang embedded and engraved pa rin sa kanila. That's why I feel like pagdating talaga sa pagiging emotionally vulnerable, sa observation ko, mas hirap sila. And for me, yun yung mas nagiging mahirap para sa akin na mag-connect with them. Again, hindi ko sinasabing lahat ng statement ay hindi open to their emotions. I'm sure, merong mga straight men na very much open na to their emotions and very much vulnerable na to their emotions. At least they learned from other people din siguro. Pero, ayun, it takes a while for them to learn that, na parang hindi siya common to them. And ang hirap nun. Feel ko lang, alam niyo kung bakit mahirap pag ganun? Kasi people can only meet you at a point that they already met themselves. Ang ganda nun. So, baka nga stereotype to pero kasi, okay, again, experience ko to, na parang, because ang daming straight men na I think hindi open to those vulnerabilities, nahihirapan silang mag-connect with other people. I'd say, particularly, queer people or women. I don't know. And feeling ko hindi lang to limited to straight men. I feel like to straight people to. Feel ko straight people, feeling ko mas hirap silang mas may hirapan akong i-explain yung queerness ko to them. I'm sure na may mga straight people na very much willing to learn about queerness. Pero, I find na mas hirap silang i-grasp yung mind nila around it. Ito, feeling ko, straight people, ano ba to? Naging vendetta against straight people. Hindi. Okay? Experiences. Like what I said, yung soji natin, very fluid, hindi fixed. I mean, may mga people na non-binary, may mga people na hindi nila alam how to describe their gender and sexuality and expression na parang, okay, I may dress masculine, but I still
identify as a woman, so just because I dress masculine doesn't mean pwede mo na akong tawagin ng, doesn't mean comfortable agad ako na matawag or mabiro-biro na tibo. Ano yun? Sa community natin, sobrang lawak ng experiences, okay? Sobrang, ewan ko kasi, for me, marami pa rin naman akong hindi alam sa mga tao within our community. Feel ko madami pa rin akong hindi perfectly naiintindihan. Pero kasi at least within our community, may understanding na, okay, ang gender and sexuality, hindi siya madaling i-navigate. And so, if may mga bagay na hindi maipaliwanag yung tao about how they identify or how they dress, I feel like yung mga queer people, merong leniency with that. Kasi naiintindihan natin yung ganung confusion na parang, okay, ganyan ka manamit, pero hindi mo alam kung paano mo i-describe yung sarili mo and iba yung preferences mo, parang hindi ka fit within the binary o yung standards. Okay, go. Gets. Pero, straight people, parang, minsan hindi nila yun maintindihan. I feel like, for straight people kasi parang kailangan, or like, madalas, dapat black and white lang siya, 1 or 0 lang siya, na if masculine ka manamit, hindi ba dapat masculine din kung paano mo i-identify yung sarili mo? Parang hindi siya mag-grasp ng madalian ng straight people na, for example, feel ko kasi pag straight people, pag sinabi mong, bi ako, ang iniisip is, equal yung attraction mo to men and women, and limited lang to those two genders. When in fact, ang pagka-bi ay multiple genders, and pwedeng hindi siya pantay. Parang feel ko that is something na madalian nilang magigets. Feel ko baka nga nai-stereotype ko lang, pero from my interactions kasi with straight men, I feel like kapag in-explain ko na, okay, ganito yung pagka-bi ko and stuff, ganito ko i-describe yung queerness ko, I don't think madali siyang mapipick up. And I think okay lang naman yun siguro kasi we all learn. No, like hindi naman tayo lahat pinanganak na may alam. Basically, ang hirap. Feel ko talaga lalo na with straight men kasi nga sila yung lumaki na parang accustomed to very masculine na standards and very masculine na beliefs na hindi naman talaga nila madali ang nabibitawan kasi nga hindi naman nila nakikita as mali. Okay. Isang pinaka-example that comes to my mind, merong straight men that don't date bi women. Merong video sa Recreate na me and my crush. And then, yung isang bisexual woman doon, yung crush niya na lalaki, ayun yung dinala niya doon sa video. And then, parang natanong doon sa video, natanong nung girl na, okay ka ba with dating bi women? And then, parang sagot nung straight guy na, yes, I don't have a problem with bi women. And alam niyo ba na parang it sounds like bare minimum siya, pero big deal siya. Kasi, there are straight men na parang they don't date bi women, they don't. Okay, you can argue na parang it's just a matter of preference. Okay, hindi naman natin sila mapipilit. Siguro doon lang ako napapaisip na, bakit? Okay, sige, give preference. Pero, honestly, bakit? Like, aling part of your pagkatao yung na-challenge by dating a bi woman? Parang, is it because natathreaten ka na may kalaban ka rin other genders? Or does it do something to your masculinity? Does it make you feel something? Or baka may trauma ka with bi woman? Okay, sige. Give ko yan. Go. Pero, alam nyo, hindi lang din talaga straight men. Yon, I feel like meron din mga straight women na pag-uusapan din naman nila to, at least sa mga podcast, nakikita ko na parang may mga straight women na sinasabi nilang they don't date bi men. Okay, sige. Feel ko nga talaga, it's just a matter of preference. Meron din ng mga gay people, lesbian people na they don't date bi people. Tangina. Talo na lang talaga siguro kami, Okay lang. Okay, grabe. Alam nyo, ito yung isa sa worries ko kapag pinag-usapan ko yung topic na to, na feeling ko, kahit gusto ko lang mag-focus about sa attraction ko to men, ano ba yun? Inevitable for me to talk about
biphobia na as a whole. Kasi, feel ko dun at dun pa rin talaga mapupunta. Dahil, I can't single out straight men for something that straight women also do, for something that people in the even people in the queer community ginagawa din nila. So parang ang unfair na i-single out yung straight men. Kaya feel ko talagang inevitable for me na mapunta pa rin sa widespread na, like mas general na topic na biphobia. Pero sige, dahil kung san-san na ako napupunta, I'll just leave it there. Okay, I'll just leave it there. Experience ko lang to. Balik nga tayo. Asan tayo? This is me and my dwindling attraction to men, di ba? My God. I-recount ko lang yung mga na-enumerate ko reasons on why it's so hard for me to be attracted to men nowadays. Humor, culturally, feeling ko ang layo nila sa akin, beliefs. Feel ko meron silang tendency na mag-uphold pa rin ng traditional na and conservative na beliefs. Guys, naniniwala ako na may certain straight men pa din na nag-uphold talaga ng gender roles na parang, hindi to dapat gawin ng girlfriend ko kasi dapat ako. Ayun! That's a good example. Na parang, feeling ko may mga, grabe, ang dami ko napuntahan bago ako makaisip ng example. Pero, oh my God, feeling ko, good example yun na parang, may mga straight boyfriends na parang, natin dito gawin ng girlfriend ko. Kasi ako yung lalaki. Ako yung dapat gumawa nito. Parang, Well, kung okay lang naman yun sa girlfriend nila, edi, go. If it works for you guys, go. Okay lang siguro, hindi ko na kayo dapat pakialaman. But personally, for me, medyo, hindi siya cute minsan. Ano pa ba? At naglista ako Grabe, naglista ako, no? Ganun ba kadami yung reason ko kung bakit feel ko hindi na ako attracted to men? Feel ko na, nabanggit ko naman na kanina. Like what I said, parang, minsan kasi straight men then are unwilling to learn yung problematic tendencies kasi nga they don't see anything wrong with it. And feel ko kasi because andalang for them to be exposed to people from other communities. Kaya, ang hirap. Like, alam niyo pag nakita pa, if nahihirapan kayo mag-gets kung ano yung sinasabi ko, like, mag-search lang kayo ng straight na lalaki sa TikTok at mag-gets nyo. Like, makikita nyo what I'm talking about. Kasi, hindi, ang hirap niyang i-explain in words. Like, paano ko ba ipapalawanag sa inyo na, ito! Also, alam nyo, meron din, I feel like meron din kasi akong, maybe irrational to na fear sa men. And feeling ko, this is something na naidikit ko sa straight men because of experiences. I don't think invalid and walang pinanggagalingan tong fear na to. Pero gets ko how it can be irrational. Okay. Meron din kasi akong takot sa straight men. I think. As a woman. I feel like straight men, medyo ang laki ng tendency nila na maging violent. I don't know. Okay. Hindi violent ang father ko. Okay? Hindi ako lumaki sa isang violent na household. I've never been around men that are violent. But, I'm very much aware sa risk na bit-bit ng men around me as a woman. And I don't have to explain that. May kita nyo naman sa mga balita. Nakita nyo naman pag kinakatcall, you know, takot ako sa lalaking sumisigaw. Parang you don't know what comes next. Kapag sobra silang naging galit na out of control. Second, meron din akong irrational fear na whenever, like, straight men and their friend groups, na parang more likely than not, meron silang GC that talks about women, or like objectifies women. You can say na parang, ayari, hindi naman lahat gumagawa niyan. Maybe nakikita mo lang yan sa Twitter, sa mga na-expose. Exactly. Ilang grupo na ng lalaki ang na-expose na meron silang GC na nang-objectify ng women, na meron silang drive containing
nudes ng women. Ilan GC na? Oh, yung mga batchmates ko nung high school na straight men, meron din kayo, di ba? Right? Hindi niyo pwedeng i-deny yun, kumalat yun sa batch natin. Pili ko isa yun sa nakakaharang na yung disdain or siguro yung dwindling na, grabe talaga yung dwindling, no? Ilang beses ko siya nagamit sa episode na to. Pero yung disdain or yung certain dislike that I have towards straight women, toward, ni women, oh my God! Like yung disdain that I have towards straight men, nanggagaling siya sa experience ko bilang isang babae and as a queer person. So, para siya nag-overlap na hey, hindi lang nawawala yung attraction ko sa inyo just because nawawala lang siya. Nawawala siya for a lot of reasons na nag-build up over the years. Na, hindi naman kasalanan ng isang straight na lalaki lang. Na para siyang, parang collectively, ganito kasi yung nangyayari. So, paano? Speaking of mga high school batchmates ko na na-expose para sa GC nila, ang lungkot din na merong mga girlfriend, yung ilan sa kanila, na despite knowing na merong mga death threats sa GC na yon towards queer people, and merong pagpapakalat ng nude sa mga GC na yon, tinolerate pa rin. It's just that, okay, sabihin natin hindi lahat ng straight na lalaki ginagawa to. Hindi lahat ng lalaki ginagawa to. Pero potang ina, masyadong madami yung gumagawa para magtiwala pa ako Parang ganon. Ganon yung stand ko about it. Siguro ito disclaimer na lang ulit. Grabe no, gets ko naman. Alam nyo na sabihan na rin ako ng friend ko na parang minsan masyado akong maraming disclaimer. And feel ko dun lumalabas yung, because na-overthink ko na talaga agad what people will say after listening to what I said. Pero, I'm not saying na parang walang capability yung women, queer people na maging violent din. Alam ko, feeling ko lahat naman tayo may capability to be violent and to be toxic in our relationships. It's just that, mas strong lang talaga siya sa straight men. Wag na nating i-deny. Galit na galit, paiyak na. Hindi ko sinasabing yung queer relationships that I've been in ay very much perfect din. I've heard a lot of stories din na queer people na nagiging violent towards their partners. So, yun lang. Hindi siya black and white. Na hindi ko sinasabing straight men lang yung ganto. Going back to my attraction to men, grabe! San ako napunta, ti? Wala Doon talaga nako-connect yung topic. Right now nga, nung na-realize ko yung ganto kong mga hindi non-negotiables nung na-realize ko yung gantong feelings ko towards straight men, medyo nag-iba talaga yung type ko sa lalaki. Feeling ko lahat naman ng babae naghahanap ng lalaki na emotionally available. Right? Kasi ganun siya ka-rare na parang nagiging golden bibe. Alam niyo yun? Ano ba yung tawag doon? Golden itlog ng bibe. Alam niyo, para ka nakakita ng gold na itlog. Like, dahil nga it's so rare to find. Minsan, for me, rare for me makahanap ng guy na parang I can connect with sa humor, na parang gets kung ano yung humor na meron ako, na can grasp pag ang pinag-uusapan is queerness. Rare ako makahanap ng guy na I feel safe with. And that's why, totoo I like my men fruity. Alam niyo yun? Okay, wait lang. Nangangating ilong ko. Parang I know a lot of bi women na parang ganun yung pag nag-date sila ng lalaki na parang, yeah, I kinda like my men fruity because okay, mga bading lang talaga din kasi nakakaintindi sa atin. Parang ganon. Pwede bang iwan ko na lang yun doon na I like my men fruity? I feel like yung mga men na I got to connect with emotionally and on a deeper level, usually, bading talaga sila. Usually, fruity talaga sila. So parang, okay. That kind of says a lot. Feel ko ang dami ko ng dinaldal. Pero gusto ko lang din tong banggitin. I feel like isa siyang, hindi ko alam nga if connected pa to sa me and my attraction to men. Pero, as a bi woman, na ang past relationships ay laging with a queer person, basta never with a man. Never with a man.
syempre, ay shit, ang hirap talaga. Okay guys, at this point, ina-acknowledge ko na trans man yung second ex ko. And he is a man. Okay? Acknowledge lang natin yon. If nakikinig siya nito, hey, I don't want you to feel like minimize gender kita. I acknowledge that very much. Pero when we met, okay, ito na lang. Okay, yung past three relationships ko na never with a cisgender man. Okay. Okay, I think mas safe yun. Alam niyo, natatawa ako sa sarili ko. Grabe. Like, parang never with a cisgender man. Parang, yung friends ko, or like yung people around me, parang minsan nadyo-joke nila na, sis, you need to be dicked down. Naiinis ako pag narinig ko yun. Alam niyo ba, nagkaroon ulit ako ng isa pang irrational na hate towards men in the form of sex toys na may face in my life na parang, grabe naman yung face, akala mo sobrang tagal. Pero medyo, may face in my life na ayokong gumagamit ng strap-on. Medyo rated SPG na to. Na parang hindi ko magets bakit kailangan kong gumamit ng strap-on. Kasi parang sa isip ko nun, hindi ko kailangan ng tite to feel satisfied. Okay? O diba, medyo ano talaga siya, ano siya, na parang, ay tiya, it's just a toy. It's just a sex toy. Don't think too much about it. Pero may time na ganun. Kasi ayoko kapag naririnig ko sa mga tao around me, or ayoko kapag napapa-feel ng mga tao around me na, I think itigil mo na yung, ito word to, na na-receive ko talaga. Na parang, nung sinabi ko lang na, shit, uy guys, nagkaka-crush, may lalaki akong kinakiligan recently. Tapos maririnig ko from other people na, oh my God, finally, tama ka na sa mga babae or tama ka na sa tomboy narrative. Oh my God! As in, para ako, honestly, feeling ko nagiging factor yon kung bakit feel ko bumababa din yung attraction ko to men kasi parang mas napupush ako na patunayan na, hey, hindi ko kailangan. Nangihina ako. Hindi ko kailangan na. Yung person na nagsabi nun, alam kong mapapakinggan niya to. I-acknowledge ko lang ha, feeling ko naman, hindi nila yon sinasabi sa akin dahil out of ill intent. Na parang hate talaga nila na parang ayaw na nila akong pumatol sa babae. I know, hindi naman yun yung intention nila. Feel ko talaga kasi, pag sinasabi lang nila yon, parang ang intention lang talaga nila is, it's time for you to explore. Try other genders. Bay ka nga, tapos iisa lang yung lagi tinatry mo. Alam mo yung parang, oh my God, parang sama nun. Pero feeling ko kasi parang ganon. Alam niyo yung nagiging joke within the bi community na, fuck, bi na nga ako eh. Ang dami na nga genders na option ko, tapos wala pa akong jowa. Parang ganon yung, feeling ko parang ganon yung thought, medyo, na parang, I think, you should try. Men. And gets ko yon. Ako rin naman. Gusto ko rin naman mag-explore. I mean, open naman ako to that. Whenever I feel like, parang inaabangan ng mga tao around me kung kailan ko itatry yung another gender. Ano ba to? Na parang akong nasa buffet na kumakain ng iba't ibang pansit. It kind of feels invalidating. Feel ko ick ko siya. Although I know, again, walang ill intent behind it. It's off-putting for me. Hindi ko alam kung paano ko ipapaintindi sa ibang tao without sounding like I'm just overreacting. Na, hey, I appreciate the concern and tama ka naman, but I hate feeling like I need men to complete my romantic journey, my sexual experience, something like that. Parang, maybe I do need men, okay? Hindi naman ako hindi ko naman nililimitahan yung sarili ko na parang, okay, just because I dislike men, dapat hindi na talaga ako papatol sa mga lalaki. Guys, hindi ko naman pinipili. Hindi ko naman pinipili aggressively na wag ma-attract sa men. It's just that, hindi siya nangyayari. So parang, okay, go. Hayaan lang natin. Ganyan. Hindi ko na i-explain kung bakit kasi feeling ko i-explain ko na siya for the past few minutes. Bakit ba ako sumisigaw? Bakit ba ako galit? Sorry. Nagiging super passionate ako about this topic. I hate feeling that way.
Maybe I do need men. Maybe in the future, lalaki ang papakasalan ko. Maybe bading. I don't know. Kung sino man, kung ano man gender. To my friends and to the people around me, or if merong mga tao nakikinig nito na merong friend na bi person, please do not make your bi friends feel na parang, uy, itry mo naman na yung ganito pang gender. God, feeling ko naging topic na talaga to of bisexual experience. Kasi, alam nyo, ang isa namang nakakatakot kapag pumatol ka sa opposite gender, finally, kapag pumatol ka na sa opposite gender is, a lot of people will feel na parang, putay na, bumalik na siya sa pagiging straight niya. Na para bang, all of a sudden, nawala ang pagiging, queer niya. Because, shit, may jowa na siyang opposite gender, straight na ulit siya, I guess. Oh, di ba? You never win. Ano ba tong topic na to? Akala ko ba about men? Akala ko ba dwindling attraction to men? Naging bi experience na talaga siya. Wala. I mean, connected pa rin naman yun eh. Kasi before, guys, nung hindi pa siguro ako very much comfortable with my queerness, before, sobrang takot ko noon na magjowa ulit ng lalaki kasi feel ko, iisipin ng mga tao online, lalo na't kakagaling ko lang sa isang very public na relationship with a girl, parang feeling ko iisipin ng mga tao online na peke yung pagkabading ko noon if magjowa na ako ng lalaki. Tapos ngayon, hindi na ako makapagjowa ng lalaki kasi hindi na ako ma-attract masyado ulit sa kanila. Ano, ewan ko, ano ba nangyayari, wag na talaga. Anyway, hindi ko naman masyadong iniisip ang mga lalaki. Siguro napaisip lang talaga ako kagabi. Feeling ko, ang ganda rin palang topic ng bi experience, no? Kasi tangina, parang ang dami ko nasabi about it, eh. Hindi ko alam kung ilang minutes na to. Pero doon na ako mag-e-end. Kasi, feel ko lalawak at lalawak at lalawak at lalawak at lalawak at lalawak to. Yun na naman. Ewan ko, guys, ito ata yung first episode na hinayaan ko yung sarili kong mag-stray away. So, good luck. Oh my God, oo nga pala, ito na. Bubuksan ko na ang aming ahensya para sa inyong mga gustong idulog. Hindi ko pa nga alam kung ano itatawag ko sa segment na to eh. Kasi hindi ko alam, if ang gusto kong itawag is Ask Yani ulit. Which is yung lagi kong ginagamit sa IG. Para branding, para consistent. Pero kasi baka naman hindi nyo gusto magtanong, baka gusto nyo lang mag-share. I don't know. Okay, so bubuksan ko na po ang hashtag Letters to Yani. Pangina ng Letters to Yani. Akala mo naman ako si Ma'am Charo. Anyway, Letters to Yani, isend nyo sa aming email. Shit, anong email namin? Nakalimutan ko kung anong email namin. Oh my God. Hindi, ipapalagay ko na lang sa text. Isend nyo sa aming email ang kahit anong problema na meron kayo, kahit anong katanungan, kahit anong mensahe, go. And for the next episodes, pag-uusapan natin yan. Yeah, basta sige, mag-send kayo ng kahit ano. Ayoko munang ilimit yung theme. Theme? Oh my God. Ayoko munang ilimit. Ano ba? Ayoko munang ilimit yung theme. Ayan. Oh my God. Alam nyo, okay, hindi ko to nabanggit kanina, pero guys, meron kasi akong problem sa pagsasalita lately, na parang nahihirapan ako with pronouncing vowels properly. For example, yung kanina, di ba, theme. Ganun siya i-pronounce, di ba? Tapos minsan napopronounce ko siya as them. Putang ina ng them. Ano yung them? Ang lala. Ang lala niya for a speech communication major, graduate, BA Communication Arts. Really? Tapos ganito ako magsalita. Wala lang. Nagiging running joke na kasi siya sa amin. And feeling ko, like, ang dami ko ng friends na nahahawa because of it. So, if mahahawa kayo sa ganitong pagsasalita ko, well, that's me. A trendsetter. Follow us also on our socials at Kwarto ni Yani sa Instagram and at Yani Hates You. Yani Hatisu. Kung anong mas cute. Sa Twitter, IG, and TikTok. Yun lang naman. Oh my God. Thank you for listening to this hell of an episode. I-comment nyo din ulit, what do you think of this episode? Nag-work din ba sa inyo tong sobrang dami nating napuntahang topic? And I'll see you sa next episode. Bye-bye! Tang ina! Oh my God! Naka 1 hour ako, gago! Look!